First is Happy Lord's Day sa ating lahat mga kapatid. No, it's another day na tayo ay makapag-worship sa Panginoon. This is His special day, set apart day. At natutuwa ako na we are here to fellowship together, no? What a joy for me to see these faces here in PRBC, and also to be with God this morning. At ngayon, no, knowing na meron po tayong series na ginagawa, inaaral natin sa series natin yung mga katangian ng Diyos, no? Kasi gusto nating mas lalo pang lumalim sa ating pagkilala sa Kanya, and our knowledge of who God is, ang kaalaman natin kung sino ang Diyos at kung ano ang Diyos, ito'y nag-i-inform sa atin sa ating pagsamba. Nagbibigay sa atin ng mga katotohanan on how He is ought to worship, how He is ought to be conceived by His people. Now, ngayon, nandito na po tayo sa another attribute or katangian ng Diyos. Ngayon, pag-aaralan natin itong tinatawag na divine goodness or the goodness of God. Sa Tagalog, ito'y ang kabutihan ng Diyos. As a preliminary, ang kabutihan ng Diyos, ito po yung dahilan kung bakit lahat ng mga nilalang sa mundo ay umiiral at nabubuhay. No? Everything that you see around us, all these created things na nakikita natin dito sa mundo, these emanate or nanggagaling ito sa pinakabukal, no, ng diwa ng Diyos, which is ang kanyang goodness. Kaya lahat ng bagay ay He saw that everything that He has made, and He saw that it was good. Kasi yung produkto ng kanyang creation at ang pinagmulan ng kanyang power to do so is from the goodness of God. At ang kanyang goodness din, ang kabutihan din ng Diyos, ang dahilan kung bakit ninais niya na maligtas ang kanyang mga hinirang na karapat-dapat sanang parusahan. So even this blessings, these graces, salvation that we receive, no? Ito din po mga kapatid ay nagmumula sa kabutihan ng Diyos. Now, ang unang question natin, ano bang ibig sabihin ng kabutihan? What do we mean when we say goodness? Ano bang ibig sabihin po nito, no? Ang sagot, ang kabutihan o itong goodness, ito ang pagiging karapat-dapat sa pagpuri. Meaning to say, a thing is good because it is worthy of approval, no? And of course, sinong mag-a-approve? Hindi tayo, no? Kundi ang Diyos mismo, who is the one that is the ultimate being that approves what is good because He is good Himself. No, may tatlong katangian ang kabutihan, no, na hindi natin pwedeng maipaghihiwalay. Una, masasabi natin na ang isang bagay or ang isang pangyayari ay mabuti, una, if it is moral. Kung ang isang bagay o pangyayari ay sumasang-ayon sa pamantayan ng moralidad, no? We're living now in a certain age na what is good for you may not be good for other people, no? What is bad for you may not be bad for other people. Kumbaga, nabubuhay tayo ngayon sa relativism, no? Nandito tayo sa era na ang truth ay parang relative lang, no? Is also the goodness for other people. If you approve abortion, if you approve homosexuality, that's good, no? Pero masasabi po natin na good ang isang bagay kung meron tayong moral standard, no? If it accords, kung ito'y sang-ayon sa absolute moral standard of goodness, only then makukonsider natin siya na good. Okay? Number two is it should be fruitful or beneficial, no? Kung ito ay may benepisyo na kayang ibigay na nanggagaling sa Diyos, no? So hindi naman necessary na kung
Kung benepisyo lang alone, mali din yon, no? Kasi hindi porke nagbi-benefit ka, good na yon, no? Hindi ibig sabihin. Pero kung benepisyo na nagmumula sa Diyos, na moral siya, matatawag natin na ito ay good. Kagaya ng salvation, no? Nung nag-save ang Panginoon, it gives us benefits, no? Kung nung kinreate tayo ng Panginoon, mayroon tayo mga benepisyo na nakukuha. So, matatawag natin na beneficial if it is, matatawag natin na good ang isang bagay kung morally beneficial. Okay? Kung moral, beneficial. And number 3, kung ang isang bagay ay maganda. Right? Especially kung titingin tayo sa mga bagay, may idea tayo kung ano yung maganda. Right? For other people, pag merong magandang bahay, maganda yung design, no? We can say that that is beautiful, that is good, no? Pero even ang beauty itself, mga kapatid, no? Ang beauty sa ating time ngayon is para siyang subjective, no? Parang subjective ang beauty, ang aesthetics na what is beautiful for you may not necessarily be beautiful for me. Pero what makes good, beautiful siya na according sa morality. Okay? Hindi natin pwedeng ma-appreciate ang isang bagay na beautiful if it is against the moral standard of God. So itong tatlo joined together, no? These are the characteristics of goodness. No, ang point dito, ang kabutihan ay hindi siya relatibo sa pananaw ng tao. Kumbaga, ang goodness, hindi siya nakabatay kung ano yung pagtingin ng tao, whether this one is good, whether this one is bad. Hindi tayo yung objective standard na magdidetermine na ang isang bagay ay good or not. Otherwise, ang pagpatay, pwede na siyang maging mabuti, no? Kung magiging relative. Kasi for Hitler, nung sa World War II, mga kapatid, para sa kanya to kill all the Jews, to murder all the Jewish people, ang pagiging anti-Semitism niya, naniniwala siya that it's for the greater good of the society. Many people that believes na doing all those kinds of things na alam natin is not morally good, para sa kanila good, no? So hindi po doon nakabatay sa pananaw o perspektibo ng tao. Okay? Ito ay may matatag na pamantayan. So, ang question, saan ngayon nanggaling ang goodness, no? Kasi dito sa mundo, nakikita tayo ng maraming goodness dito sa mundo na ating ginagalawan, no? Parang present ang goodness dito sa mundo na ating ginagalawan. Pero the question is, where does goodness come from? Saan nagmumula po itong kabutihan? For sure na meron itong pinagmulan. Ito ba'y likas sa tao? Likas sa mga created things? Or inherent ba to sa lahat? Or meron itong pinanggalingan at itong goodness or kabutihan ay nadiderive natin doon sa ultimate source, no? So sa kanino ito nanggaling? Saan ito nagmula? Ang answer ko dito, mga kapatid, ito ay nagbumula mismo sa diwa ng Diyos. So lahat po ng nakikita nating goodness dito, nagfo-flow po ito sa essence ng Diyos. No? Let's say this is God. This is creation, no? The reason why creation is good and why there is goodness within this created world is because God communicates His goodness to man. Okay? Pero yung goodness ng Diyos, no, na kaisa sa kanyang diwa, okay? Separate pa din yun na goodness sa na-experience natin. Okay? Hindi yun the same ng being or essence, yung goodness ni Lord, kagaya ng pagiging invisible ni Lord, di ba? Sabi ng Bible, He is the only one, the invisible one.
the only invisible. Pero alam natin na yung mga angel, yung mga principalities, mga invisible sila. Pero yung kanyang pagiging invisible, distinct, may kaibahan yun mga kapatid, no? Kagaya ng kanyang love, how we love with one another is distinct and separate from the love of God, no? Parang anino lang or tinatawag na analogy. Yun lang ang kaya ng creature kasi lahat ng kanyang katangian, infinite yun mga kapatid, no? Lahat ng natatanggap natin, finite. So parang ganito yung analogy. Bibigyan natin ng analogy. Kita nyo po yung ulan sa, di ba sa clouds, nandun yung ulan, no? Bakit kaya hindi inallow ni Lord na yung ang lahat ng tubig doon sa clouds, one time yung torrent niya, babagsak sa atin. Di ba? Mamamatay tayo siguro, no? Hindi makayanan ng creature. But God ordains it that the rain will fall by droplets para maging pagpapala ito sa atin. So itong mga droplets ng rain na tatamasa natin, same ng masasabi natin na small in amount, no? Pero analogical doon sa tubig na nandun sa sa clouds. So ganun din na si Lord, no? Parang din niya kinommunicate din niya in such a way ang kanyang goodness dito sa atin. Kaya nakakaranas tayo o nagtatamasa tayo ng mga patak-patak ng goodness dito sa creation, which is fitting to our finitude, sa ating pagiging finite, no? So, saan ba sa teksto sa Biblia na nagsasabi na itong goodness o itong kabutihan ay nagmumula sa Diyos, no? Obvious yun mga kapatid, no? Pero kailangan natin na makita sa text. In James 1:17, ang bawat mabuting kaloob, no? Do you see that? Every good gift, ang lahat ng mga mabuting kaloob, itong ulan, itong sunlight, mga mabubuting kaloob to mga kapatid, we don't own these things, no? It's a thing that we receive like a gift from God. Kasi kung, let's say, hindi na sisikat ang araw bukas o sa mga susunod na mga araw, mamamatay tayo, no? And we cannot even demand that, no? We cannot even demand God na dapat sisikat yung araw bukas hanggang sa ilang mga taon. Kasi hindi tayo nagmamay-ari nun. Pero, tinatamasa natin yung mga biyayang pinagkaloob ng ating Creator. Pero sabi si James, ang lahat ng mabuti, good, no? Mabuting biyaya, lahat ng mabuting kaloob, at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas. Nanggagaling siya sa itaas mismo, nag-overflow dito sa atin. Yung overflowing goodness ng Diyos, no? Kasi God is perfectly good. Hindi nababawasan yung goodness niya, hindi din siya nadadagdagan. Pero His goodness is flowing. Kaya nalikha itong creation, nalikha ang iba't ibang mga nilalang because they are flowing from the goodness of God. Nanggagaling ito sa itaas, mga kapatid, buhat sa itaas na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw. It proceeds from the Father of lights. Yun po yung tinuturo, no? So, note here na lahat ng mabuting bagay nanggagaling sa Ama na siyang bukal ng lahat ng kabutihan. No? Siguro may mga tao na nagko-question sa evil na nangyayari, mga kapatid, no? Na bakit may evil na nangyayari? Bakit merong mga patayan, may mga violence na nangyayari? Si God must be evil. Pwedeng ang mga tao magkaroon ng ganong konklusyon, but we have to remember na according sa katotohanan ng Scripture, God is altogether good. Walang kahit katiting na tuldok sa Diyos na evil. Walang katiting na kasamaan ang Diyos, no? Na naninirahan sa kanyang diwa.
He is purely, infinitely good. Kung hahanapin mo yung evil, pupunta ka sa Diyos, no? I-survey mo yung infinity ng kanyang essence, walang lugar, wala kang mahahanap doon nakatiting na kasamaan. Right? So dapat tayo, kung may mga hindi tayo maintindihan na mga evil sa mundo, hindi natin kukwestiyonin ang Diyos. Hindi pa lang natin kayang maarok sa ngayon. Pero may pangako, no? Na all things work together for good. Maraming mga bagay na di pa natin maarok. But all of these proceed from the God who is altogether good. Now, sabi sa Genesis 1:31, nung nag-create ang Diyos, no? ng sanlibutan, nung kinreate niya yung mundo, pati yung mga physical things dito sa mundo, sabi dito sa Genesis 1:31, nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at ito ay napakabuti. Alright? This is the product of His own hands, mga kapatid, or His product of His own work. If God is good, then all the creation is good, mga kapatid. So, hindi mali po yung paniniwala na bakit ginawa ng Diyos ang tao na masama. Wala pong ganon. No? Hindi po ginawa ang tao at ang mga anghel na masama. Ginawa sila na mabuti. Ginawa sila na good. Pero, ang pagiging immutably good, ang hindi nagbabagong kabutihan, ay katangian niya na natatangi lamang sa Diyos. Kaya hindi nagbabago yung kanyang kabutihan. Pero ang creature, ang mga nilalang, nagbabago. Kaya si Adan, dumating sa punto din sa buhay niya, no? Na siya ay, by his own will and by his own desire, he chose to not obey God and to be bad. So kung may evil na nangyayari sa mundo, maging si Satanas, hindi mo yun pwedeng charge sa kanya. Kasi unang-una, wala siyang inclination to do evil na eh. Kahit inclination na gumawa ng masama, wala. Kontra yun sa kanyang being, no? So dito natin ilocate sa tao yung mga kasamaan. May mga kasamaan dahil sa tao, dahil sa kanyang creature na hindi immutably good. Now, pagpatuloy natin mga kapatid. Sabi sa 1 Chronicles 29:12, ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nagmumula sa iyo. So, everything that is good, pati pala yung mga honor, no? If you're being honored, huwag kayong matakot sa if you're being honored by people, no? Kasi yung honor nanggagaling din po yan sa Diyos, no? Hindi ka naman sinasamba niyan, no? Kung ino-honor ka, na ina-appreciate yung talino mo, kumbaga yung mga tao, in-acknowledge nila na merong gift or goodness na pinoposes mo. Kung meron ka ding yaman, hindi po yan masama. Praise God yan mga kapatid, kasi galing din yan sa Diyos. May talino, may honor ka, honorable yung family mo, lahat ng mga bagay na yun mag-good, nanggagaling din sa Diyos, no? Kaya wag tayong, hindi ako mayaman, no? Or hindi ako matalino, hindi ako honorable, hindi ako maganda. Wag po kayong mahiyang i-acknowledge yun, no? Kasi yun ay nanggagaling sa Diyos. Kaloob po niya yun, mga kapatid. Ito'y nangangahulugan, ito yung punto, na ang tanging kabutihan sa nilalang, alright, kanina, di ba, sinasabi natin na ang good ay si God lang. Pero napapansin din natin na ang mga tao, meron ding at some point, meron din silang goodness, no? For example, bigyan tayo ng example. May release dyan. Try na maglagay ng bata or pet dyan sa may release, tapos may train na papunta doon. Kahit sinong tao makikita doon, i-rescue yun. And is that act good or not? That is good, right? Pero bakit kaya? So ngayon, if ang tao merong goodness at si Lord is the only good, no? Yan yung sagot ni Christ actually nung
tinanong siya ng rich young ruler, no? Tinanong si Christ, no, na sinabi niya, "My good master." Sabi ni Kristo, no? "Why do you call me good? There's only one good. God." Are you saying na God ako? Parang in-affirm mo tuloy na God ako, no? Because you call me good. And there is none good, no? Which is God. So, ngayon, ano yung goodness ni God at goodness ng tao? Ang punto dito, ang tanging kabutihan sa nilalang, sa creature, ay hindi likas sa kanyang diwa. Hindi ito inherent sa tao, whatever goodness that he possess. Rather, siya ay mabuti lamang sapagkat ibinabahagi ng Diyos ang kanyang kabutihan sa tao. In other words, our goodness is derivative. No? Derivatibo. Kumbaga, may pinagmulan. Okay? While the goodness of God is absolute. His goodness is His or inherent, no? Sa Kanya yon at siya yon mismo, mga kapatid, no? Lahat ng goodness natin, mapaanghel o tao, derivative. So whatever good in man na nakikita natin dito, nanggagaling yan sa Diyos mismo. So, who is the being who is the only good? Matthew 19:17, yun yung sinabi ko kanina. Sino ang natatanging nilalang na mabuti? Sabi dito, why do you call me good? No one is good but one God. Si God lang talaga yung good, no? At description yon, ang Biblia always and always inform us sa Psalms 25 verse 8, ang Panginoon ay mabuti at makatarungan. Yung Diyos na sinasamba natin, He is the absolute good God, mga kapatid. Napakabuti ng Diyos. Beyond your comprehension. At Psalms 119:68, ikaw ay mabuti at gumagawa ng mabuti. Ang ground ng kanyang paggawa ng mabuti sa atin is grounded in His essence or sa kanyang diwa. Dahil ikaw ay mabuti, ikay gumagawa ng mabuti, mga kapatid. And that's the God that whom we serve. An objection, may mga objection, no? May mga talata sa Biblia na nagsasabi na siya'y galit sa mga masamang tao. Brother Jess, no? Paano naman yung mga teksto sa Biblia na parang nagsasabi na galit ang Diyos? Kabutihan ba yun? Siya'y maggalit? Sabi sa Psalms 11:5, Brother Jess, kinapupuutan ng kanyang kaluluwa ang nagmamahal sa karahasan. So ang Diyos ay napuot, no? Meron siyang indignation, meron siyang hatred. Is that good? In Psalm 7:11, ang Diyos ay hukom na matuwid at ang Diyos na araw-araw ay may galit. Brother Jess, ang Diyos merong galit araw-araw. Is that a good God? Kasi we tend to equate, no? Pag ang tao kasi galit, ini-equate na din natin siya na hindi siya mabuti. Actually, mga kapatid, mali po yun na konsepsyon, no? There are times na ang mabuti ay galit, no? Ang tunay na, kasi kung ikay mabuti, mga kapatid, it would mean na ikaw ay galit sa mga hindi mabuti. For example, if you love a child, if you love children, automatic na you will hate abortion, di ba? Hate na hate mo yung abortion na ginagawa kasi mahal mo itong bagay na ito. Kung mahal mo yung asawa mo, kung merong mananakit sa asawa mo, kabutihan yun na magalit ka sa nananakit sa kanya at nag-aabuso sa iyong asawa. If may kaibigan ka na mahal mo at mabuti yung kaibigan mo, inaabuso ng ibang tao,
yung hatred mo sa nang-aabuso, yung galit mo doon, it's good at hindi po yun masama, mga kapatid, no? So tandaan natin, huwag nating i-equate na paggalit na or may napupuot tayo sa isang bagay, automatic na hindi good, no? Hindi po yung ganun, mga kapatid. So ang point dito, ang sabi dito, ang kabutihan ng Diyos, kung ilalapat mo ito sa kasamaan, kung ilalapat natin ang goodness ni God sa kasamaan, ito ay tinatawag na hustisya. Kaya God hates evil because God loves His own. He loves what is right. He loves what is good. And He loves what is holy. If mahal niya yung holiness niya, mahal niya yung pagiging patas, yung right, ang tama, ang katotohanan, then anything na kabaliktaran nitong mga bagay na ito ay kapupuutan ng Diyos. Kaya yung hustisya niya at galit niya sa mga makasalanan at sa mga kasamaan na nangyayari sa mundo, goodness pa din yun, mga kapatid, no? Hindi yun taliwas sa kanyang kabutihan. Goodness expressed in that way because of its opposite. So, sabi dito sa Biblia, ang point number 2, mga kapatid, point number 1, dahil likas sa Diyos ang pagiging mabuti, kasi good siya, no? Likas sa kanya yung pagiging mabuti, likas din sa kanya na maging salungat sa lahat ng kasamaan at sa masamang mga tao. That is a holy hatred, mga kapatid. And point number 2, dahil likas sa Diyos ang pagiging mabuti, siya yung kabutihan, likas sa kanyang pagiging mabuti, siya din ay nalulugod sa mga mabuting tao at mabuting mga gawa. So if you do what is right, if you do what is good, He is pleased because you mirror the goodness of God. Kasi yan yung Diyos. Kahit nga unbeliever, binibless nga niyang even yung mga unbeliever na hindi Christian, yung works nila hindi good in a sense na sa law ng Panginoon. Pero pag may ginawa nga yung mga unbeliever na something na kabutihan, pinagpala niya yung unbeliever, mga kapatid. Pinagpala niya physically. May mga time na gano'n na ginagawa ang Diyos kasi it accords to His nature, yung mga bagay na yon, no? So, likas sa Kanya itong kabutihan. Ang sabi dito sa Proverbs 11:20, ang sakdal sa kanilang lakad ay Kanyang kasiyahan, no? The blameless, the one who does good, ay Kanyang kasiyahan. So tayo, in-encourage tayo ng text dito, no, na tayo din ay let us strive to do what is good. Let us fight, no, for what is good. Kasi siya ay nalulugod at nasisiya siya sa mga bagay na ito, no? Proverbs 12:2, ang mabuting tao ay magtatamo ng biyaya ng Panginoon. May mga time, no, na siguro doon sa call center pa ako dati, mga kapatid, no? Kasi doon sa call center, marami talagang lukuhan at dayaan na sa mga timeline nila, mga kapatid, no? So may mga time na kahit late na pumasok, binabago yung time card. Parang common yun sa call center, mga kapatid, no? Pero there was one time that may isang tao, or let's say, I will not use myself as an example na lang, let's say ibang tao, no? May kakilala ko, mga kapatid, na hindi talaga niya binabago yung kanyang time card. Kaya willing siya kung ano lang yung sweldo na matanggap niya, mga kapatid. So what happened to this person, nung nag-audit na yung head namin, yung parang OM namin, operations manager, pinapa-audit yung time card at saka yung pag-enter nila doon sa office. Mga kapatid, ang daming nahuli. At dahil na-show siya na faithful talaga siya at on time siya, ang nangyari sa kanya, although marami silang kinikita
bawat sweldo, no? Kasi complete yung time card nila eh. Parang, ano sila eh, parang kompleto, wala silang lates eh. Pero this person was promoted. So, ang goodness ni Lord, kasi gumawa siya ng kabutihan, mga kapatid, no? At si Lord ay ano siya dyan, nasisiyahan siya. At sabi sa Jeremiah 9:24, ako ang Panginoon na nagsasagawa ng kagandahang loob, ng katarungan, at ng katuwiran sa daigdig, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. So kahit nga yung pag-fight mo, mga kapatid, for the cause of other people, you see people who are oppressed. You see that may mga oppression na ginagawa, may mga pang-aabuso. Pag dinidepensahan mo yung mga tao na mga inaabuso, si Lord ay napiplease sa ginawa mo. Kasi mahal niya yung mga bagay na yun, no? To do justice, to do what is right, because that's who He is. And if you do so, you are showing preciousness. You are esteeming these things as precious. Sabi ni Petros Van Maastricht sa kanyang Theoretical and Practical Theology, Volume 2, no one and nothing is good by nature essentially. You see that? Inherent sa atin, hindi tayo good. No one is by nature essentially, absolutely, infinitely, immutably good from every perspective. The cause of all good, no? Every creature has its goodness communicated to it. So yung kanyang goodness ay kinommunicate lang sa atin, and likewise, has only its own goodness, not that of other creatures, and thus much more. It does not have the greatest abundance of goodness, nor can they communicate the goodness they have to others unless it roused by the influence of divine providence. So tayo, meron tayong goodness, di ba? Sabi ni Petros Van Maastricht, isa sa mga sikat na reformer noong 17th century, no? Sinabi niya na, even daw yung pag-communicate natin ng good to other people, wala daw tayong kakayahan nun. Hindi nga natin ma-communicate yung goodness natin, and the mere fact na na-communicate lang daw natin ito is by the act of God's providence. By God's providence pa din. Si Lord pa din ang nag-rouse, nag-influence sa atin para ma-perform natin yung mga bagay na good, mga kapatid, no? So, even sa pagbibigay natin, papasalamatan pa din natin ang Panginoon for enabling me to help these people, right? Kasi hindi yun siya likas sa atin, mga kapatid. And question number 4, how different is God's goodness from humans? Ano ang kaibahan ng kabutihan ng Diyos sa kabutihan ng tao, no? So, ang kanyang kabutihan ay ang kanyang mismong diwa, no? So, let's put it this way, okay? Ating munang i-erase. We're almost done with our lesson. Okay? So, let's say, for example, this is God. Ang goodness ni God, hindi siya parang palamuti o accessory na kasama niya, no? Na dinadala niya or pinoposes niya. Yung goodness mismo ng Diyos ay ang kanyang sarili. He is altogether good. Sabi dito, His essence, His goodness is His essence in self, while the majority of the creature's goodness, let's say creature, ang goodness natin, palamuti, para siyang accessory na nandito sa atin, na tinatanggap natin na iba sa ating being at iba sa ating diwa, no? Ang Diyos, diwa niya mismo yung goodness. And because God is independent, so therefore, ang goodness ng Diyos, independent. Hindi ito, He is good by His own goodness, while creatures are good by His own goodness. Sa Kanya, good siya by His own goodness. Tayo, good tayo by His, dahil sa Kanyang goodness. And His goodness is pure and simple. Meaning to say, without any mixture of imperfection. Ang ating goodness is marred with many evil.
Minsan, we're doing good things, pero may iba tayong intention. Gusto natin na purihin tayo. Gusto tayo mag-show ng image sa ibang tao, or sometimes ginawa natin yung goodness natin kasi sa ibang tao kasi may gusto tayong makuhang benepisyo sa kanya. It is bad, no? Parang although totoo naman yun, no, na we are good dahil sa grace ng Panginoon at sa banal na Espiritu, natutunan natin gumawa ng mabuti without any kapalit, right? Pero usually ang tao, gumagawa siya ng mabuti, pero yung goodness niya is marred with many imperfections. Pero ang Diyos, mga kapatid, pure and simple. Walang parte ng kanyang imperfections, ng kanyang goodness na may halong masamang motibo or kasamaan. And His goodness is infinite at unlimited, hindi masukat at walang hangganan ang kanyang goodness. Malapit na tayo. Question number 5. What are the different ways God communicate His goodness? So, paano niya ito kino-communicate ang kanyang goodness? Paano ipinapakita ng Diyos ang kanyang kabutihan sa iba't ibang paraan? Papansin nyo, ang ulan, may mga certain places ng ulan, mahina. Right? Meron ding certain places ng ulan medyo malakas. Meron ding lugar na may bagyo. Other places ay wala. At nangyayari yung mga paiba't ibang degree ng ulan na pumapatak dito sa ating mundo. It is according to His discrimination, according to His sovereign will. It pleases Him na mahina lang ang ulan dito. It pleases Him na malakas ang ulan dito. It pleases Him na yung area na yon magkaroon ng malakas na ulan, sunod dito naman ang malakas. Lahat yun, discretion yun ng Diyos. Now, when it comes to His goodness, meron din siyang absolute right kung kanino niya ibibigay yung special na goodness. May right din siya na bibigyan niya ito ng ordinary goodness, but all of which ang tao ay walang maididiman sa Diyos. The mere fact na binigyan siya, pagpapala na yon. Meron akong isang kaibigan, mga kapatid, na kontrang-kontra talaga siya sa sovereignty ng Diyos. Nung kinonvince ko siya ng todo, parang lahat na ng logical books, logical argument ko, hindi pa din sa kanya, hindi pa din naging convincing sa kanya. There was one time, nandun kami sa beach, mga kapatid, no? Sabi ko, paano ko kaya makukumbinsi ito na hindi obligado ang Diyos na gawin yung mga bagay na yon? Kasi gusto kanya, if love ni Lord ang love niya lahat ng tao, no? Love niya, sinib niya lahat ng tao. Parang anti-Calvinism yung paniniwala niya. So ngayon, kita ko ng 3 bata. Sabi ko sa isang bata, Dong, can you come here? In-invite ko siya na pumunta, no? Nung pumunta na yung bata, inutusan ko siya. Pwede mo ba itong gawin itong bagay na ito? Tapos linisin mo nga. Tapos nung nilinis ng bata, sabi ko, before ko siya inutusan, bibigyan kita ng 30. Pumayag yung bata. Sige, salamat. Tapos thank you siya sa akin nung binigyan ko siya ng 30. Sabi ko, pwede mo ba tawagin yung kasama mo, yung isang bata? Yung isang bata pumunta. Sabi ko, halika nga dito. Ito sa'yo, 100. Sabi ng bata sa akin, Teka. Ba't mo siya pinigyan ng 100? Wala naman siyang ginawa sa'yo, Ako may ginawa ko sa'yo. 30 lang binigay mo, siya walang ginawa. Sabi ko, gusto ko lang I'm pleased to give him 100. Para siya, di tama ito. Kanina nagpapasalamat ka sa akin. Tapos hindi na naging tama. Tapos sabi ko sa kaibigan ko, tingnan mo yung ginawa ng isang bata. Porque maliit yung bata, hinati niya yung 100, kinuunan pa niya ng pera.
Nagselo siya doon. Sabi ko doon sa kaibigan ko, ang question ko sa iyo, obligado ba ako na bigyan itong isang bata na ito same amount with what I gave to the person that I just like to receive a money? Sabi niya, hindi. Masama ba ako na magbigay ako ng 100 dito? Wala. It is in my own disposal. Nasa right ko yun, di ba? In the same way, si Lord din, hindi siya obliged in the first place to do good things to us. But He still do good, thank you, di ba? Kasi hindi siya obligado to do that to us eh. Wala siyang obligasyon, no? And the same way, ang goodness din ni Lord, kinommunicate niya in a sovereign way. First, in a universal way. Ang universal goodness niya, yun yung to all creatures, alagang hayop natin, mga birds in the sky, all of these creatures are the product of His own goodness. So in a way that is universal, meron siyang universal goodness. Good siya sa lahat, right? Pero meron din siyang goodness in a common way. That is, to men, regardless kung elect siya or non-elect. Mapahinirang o hinirang, He's good to them. Bakit? Sabi din sa Biblia, nagpapadala siya ng ulan, both sa pasama at hindi masama. So, yung mga tao na hindi sumasamba lang sa Diyos, pansin niyo ba na tinanggalan ba sila ng hangin ng Diyos para di sila makahinga? Ibang Diyos ang sinasamba nila? No. They still receive rain, they still receive air, they still maintain the rhythm of their hearts. Ang sunlight na natatamasa natin, natatamasa din nila. So in that way, God is good in a common way. Common, di ba? Pero ninais pa talaga ng Diyos sa kanyang sovereignty na mag-express pa ng greater goodness, no? Ito yung tinatawag is goodness in a special way. Ito yung pag-save niya sa mga hinirang. He designs to give mercy to us. More grace, more goodness to us than others. At hindi pwede mag-question ang unbeliever nun na unfair ang Diyos because it is absolutely in His own disposal. At hindi siya obligado, no? Pero He is pleased to do this. Kaya sabi dito, in dispensing saving goods to them, dumating sa'yo. May mga time siguro sa buhay natin, mga kapatid, na hindi tayo, parang against tayo sa gospel at first. Pero sa daming beses na against tayo sa gospel, pero God chooses. Kaya sabi niya, I will show mercy to whom I will show mercy. Kakahabagan ko ang gusto kong kahabagan. Kahit si Pablo, no, ilang beses na niyang pinatay niya yung mga believers mismo, right? Pero God wants to save him. Therefore, he will be saved. He receives the goodness of God. And the same thing as all of us. Sa daming tao dito sa mundo, no? Tayo pa na nandito. Sumasamba sa tunay na Diyos, mga kapatid. Hinirang ka, and God chose you to receive greater goodness than others. Kaya ang questionin mo, sabi ni R.C. Sproul, if you want to ask question, hindi yung, why not other people? Sabi ni Sproul, no? Huwag mong questionin ang Diyos, bakit hindi lahat ng tao, Lord, na naligtas? Ang tanungin mo daw sa sarili mo, at forever mo itong tatanungin, Lord, why me? Yun yung question. Bakit ako, Lord? At ang sagot nun, hindi mo mahahanap sa buhay mo o sa diwa mo na pagkatao o sa mga gawa mo. Mahahanap mo lang yung sagot nun sa Kanya, no? Na soberanong Diyos. So, nagpapakita ng Diyos ng Kanyang kabutihan ayon sa Kanyang soberanong pagpasya. Sabi nga dito, at nalalaman natin, Romans 8:28,
na lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. All things work together for good to those who love God. So kahit ano pang mga episode sa buhay natin na tayo nandito, mapa-success, failure, or what not, lahat ng ito magre-resulta sa mas ikabubuti mo. Siguro sa tingin mo nung una, ang pangit naman itong nangyari sa buhay ko, bakit nagkaroon ako ng ganitong failure? Pero later on, marirealize mo mga kapatid, na walang ibang way para mas maging mapabuti ka, kundi yung mga pinagdadaanan mo. Lahat ng yun, tinahi-tahi ng Diyos para sa mas ikabubuti mo. Yan yung greater goodness niya mga kapatid. At napaka praiseworthy ng ginawa niya. Lastly, how is His goodness manifested for sinners? Ang kabutihan ng Diyos, ito, kung meron man dito hindi pa mananampalataya, ang kabutihan ng Diyos ay nahahayag din sa Kanyang pagtitiis at pag-aakay sa kanila na magsisi. Kung hindi mo pa kilala ang Panginoong Hesus, pag wake up mo next day, buhay ka pa din, humihinga ka pa din, right? Lahat yon ay patience ng Lord sa iyo para ikaw ay lalapit sa Kanya at magsisisi. Kaya sabi na, saan yan sa Biblia mababasa? Romans 2:4. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng Kanyang kabutihan at pagtitiis at pagtsatsaga sa hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ay umaakay sa iyo sa pagsisisi. Itong mga goodness sa creation na kahit hindi ka sumasampalataya sa Panginoon, kahit hindi ka pa believer, na-experience mo itong mga common graces, common goodness, lahat ito nagpapatunay, nagpapakita ng Kanyang goodness na inaantay Kanya na ikay lumapit sa Kanya at magsisi ka. So tayo mga kapatid, kung wala pa tayo kay Kristo, the mere fact na buhay tayo ngayon, pagtitiis yun, forbearance yun ni Lord, na tayo lumapit sa Panginoong Hesus, sumuko sa Panginoong Hesus, magsisi at sumampalataya. Application, sa conclusion, sabi ni Petrus Van Maastricht, He is good to all to the extent that He endures them. He endures, no? Preserves them, pinipreserve ka pa din ng Panginoon, no? And fosters them, pinapalago ka ng Panginoon as long as they exist, and confers whatever they have besides every defect of theirs. Besides sa mga depekto mo, mga kapatid, o depekto na meron ka, pinipreserve ka pa din. Nini-endure pa din ng Panginoon kasi tinatawagan ka niya naman, repent. Application, magtiwala tayo sa Kanyang kabutihan. Bagamat may mga kasamaan na nangyayari sa sanlibutan, magtiwala tayo doon sa Kanyang kabutihan. Pangalawa, purihin at sambahin natin ang Diyos na siyang bukal ng lahat ng kabutihan na ating tinatamasa. And lastly, sikapin natin na gumawa ng mga mabuting bagay sapagkat ito'y kalugod-lugod sa Diyos na mabuti.